Good evening, Ma! Surprise! Michelle, anak? Akala ko ba next week ka pa darating? Akala ko di ka makakapunta sa party ng papa mo. Pa-exams ka pa, di ba? Palusot ko lang po yun para hindi niya matunugan na dadating ako. Siyempre, di ako pwedeng mawala sa birthday ni Papa, no? Ano ba yan? Hindi tuloy ako nakapaghanda ng hapunan mo ngayon. Okay lang po, Ma. Bumili na ako ng ulam kanina. Sige na, pasok. Akin na yung bag mo. O, ba't andito ka, Michelle? Kala ko ba sa susunod na linggo ka pa uuwi? Surprise, Papa! Hindi naman pwedeng wala ako sa birthday mo, no? Eh, ang exams mo. Tapos na po. Actually, kahapon pa. Bakasyon na namin ngayon kaya bumiyahe na ako kaagad para makahabol ako sa party ni bukas, diba? Bale, 1 linggo rin po ako dito bago yung enrollment ng next semester. Aba, talagang labs na labs ako nitong anak ko, ah. Siyempre naman po, no? Handa na po ba lahat para bukas? Handa na. Nakapamili na ng mga lulutuin. Hindi naman ganun karami ang mga bisita kaya kakayanan ko namang lutuin lahat. Ay, di ka pa ba nasasabi sa'yo, Chona? May inimbitahan ako magluluto bukas para naman hindi ka masyado maabala. Ha? Sino naman? Tsaka hindi naman abala sa akin eh. Gusto ko namang magluto para sa kaarawan mo. Alam kong gusto mo naman. Ang akin lang para naman maramdaman mo rin yung saya ng okasyon bukas, hindi ba? Pero, sino nga po palang kinuha niyang tagaluto pa? Si Ate Sally, bagong kusinera sa kantin ng opisina. Nakausap ko kasi minsan, kailangan daw kasi niya ng dagdag na racket para kumita kahit papano. Kaya yon, naisip kong kunin na lang siyang tagaluto para bukas. Masarap po bang magluto yun? Aba, syempre. Kahit naman kailangan niya, hindi ko rin siya kukunin kung hindi masarap ang mga luto niya, no? Ayoko rin namang mapahiya sa mga kumpare ko. Masira pa birthday ko. Sige na. Mamaya nang usap at pagod na itong si Michelle sa biyahe. Kumain ka muna anak, siguradong gutom ka na. Teka, may natira pa ba sa ulam natin? Huwag kang mag-alala pa. Bumili na ako. Pwede ka nga rin kumain ulit eh. Aba hindi ko tatanggihan yan. Pasalubong mo yan eh. Hello, kwentong takipsiling? Good day or good evening po, Miss Anne. Pati na sa mga listeners nyo. Ako po si Michelle, 32 years old na po ako sa ngayon, isang pharmacist dito sa amin sa Marinduque. Nag-email po ako sa inyo para i-share ang madilim na kabanata ng buhay ng pamilya namin. 19 years old pa lang po ako nito at nag-aaral pa sa UST. Kakatapos lang ng finals at magse-sem break na, kaya umuwi ako ng Marinduque para sa birthday ni Papa Roldan. Napakabait at mapagmahal na padre de familia ni Papa. Kaya kahit sa panaginip, hindi ko inakalang mawawalan pala yon ng saysay dahil sa panggugulo ng isang aswang sa aming tahanan. Sandali lang, nandyan na. Sino po ba yan? Andyan na po. Ay, magandang umaga, Ineng! Araw ng birthday ni Papa, umaga nang may kumatok. Agad ko naman po yung pinagbuksan at bumungad sa akin ng isang may katandaang babae. Payat na payat ang pangangatawan. Sa tansya ko siguro nasa mga late 40s or early 50s na siya. Nakaban ang buhok na may konting uban. Hindi pa naman kulubot ang kanyang mukha pero kapansin-pansin ang peklat niya sa may gilid ng kaliwang mata. Peklat na medyo kulubot. Siguro'y natapunan ng kumukulong mantika. Hindi rin mapakali ang kanyang mga matang hindi makatingin ng diretso sa akin. Magandang umaga rin po. Sino po sila?
Ako si Sally. Dito ba ang bahay ni Sir Roldan? Kayo pala yung kusinera na sinasabi ni Papa. Halika po, pasok po kayo. Ay, pinapapasok mo talaga ako? Talaga? Pwede akong pumasok? Ha? Opo. Pasok po kayo. Nailang ako sa inasal ni Ate Sally, Miss Anne. Hindi ko tuloy maiwasang manghusga. Naisip kong baka may problema siya sa pag-iisip. Kakaiba kasi ang kanyang tuwa nang papasukin ko siya sa bahay. Nagliwanag ang kanyang mukha at ngumiti siya ng malapad. Kung titingnan ay para talaga siyang bata na binigyan ng permisong kumuha ng candy. Gayunpaman ay pinatuloy ko pa rin siya. Dinala ko siya sa kusina kung saan nag-aalmusal sina Mama at Papa. Huwag kang mahiya, Ate Sally. Kumain ka lang. Kakaluto ko pa lang niyang sinigang at daing na danggit. Nako, hindi na po. Ay, kumain na po kasi ako bago ako pumunta rito. Magkape na lang po kayo. Ha? Sige. Huwag kayong mahiya rito, Ate Sally. Paano ka makakapagluto ng maayos kung ganyan? Oo naman po. Relax lang kayo, ate. Pasensya na po. Kahit sa harap ni Mama ay hindi pa rin pumapirmi ang mga mata ni Ate Sally, Miss Anne. Hindi ito makatingin ng diretso sa amin. Maliban kay Papa. Napansin kong nagkakatinginan silang dalawa, pero hindi ko yun binigyan ng mali siya noong una. Baka nga naman kasi mas komportable lang si Ate Sally kay Papa. Nauna na silang magkakilala sa pinapasukang construction firm ni Papa Kusinera nga kasi si Ate Sally ron. Napansin ko rin na kamot siya ng kamot sa likod ng braso at sa may batok. Pero wala naman ako makitang mali sa balat niya sa bandaron. May iba nga pala ako, ate. Nakahanap ka na ba ng malilipatang boarding house? Ha? Wala po Hindi ako makatsyempo sa paghahanap. Bakit ka naman nilipat ng mauupahan? Medyo magulo po kasi doon sa tinitirhan ko ngayon. Madalas magbidyoke sa katabing karinderya tapos madalas din may nagrarambulang mga kabataan sa labas. Naku, problema nga yan. Lalo na kung may trabaho ka kapag umaga. Hindi ka makakatulog ng mahimbing. Yun nga po Kaya naghahanap ako ng malilipatan. Kung dito na lang kaya muna si Ate Sally. Chona, ayos lang kaya? Ha? Dito, sa bahay natin? Oo, may bakanting kwarto pa naman sa tabi ng kwarto ni Michelle, di ba? Linisan na lang natin yon. Ang tinutukoy po ni Papa noon ay ang ikalawang kwarto sa second floor. Sa nag-iisang kwarto sa first floor po kasi ang kina Mama at Papa. Sa akin naman ay nasa taas. Katabi noon ay isang bakanting kwarto na nasa may bungad ng hagdan. Pag-isipan muna siguro natin, Roldan. Huwag mo sanang masamain, ha? Ate, pero ayoko naman kasing magpatira ng kung sino-sino lang dito sa bahay. Hindi ka pa kasi namin gaanong kilala. Kahit nga po itong si Roldan ay ilang araw niyo palang nakikilala, di ba? Ayos lang, Ma'am Chona. Naiintindihan ko naman. Siya, sige na. Maganda na tayong magsimba. Anong oras na, Ate Sally, may iwan ka lang muna rito, ha? Ayos lang ba sa'yo? Sige po, sir. Sisimulan ko na lang ding maghanda ng mga lulutuin para hindi na matagalan ang pagluluto. Noon pa lang po, Miss Anne, medyo kinutuban na ako kay Ate Sally. Inisip kong baka magnanakaw o kung anong masamang loob na hindi mapagkakatiwalaan. Pero dahil mukhang tiwala naman sa kanya si Papa kaya hinayaan ko na lang. Bagamat bala ko na nung matyagan ang kanyang mga kilos pagka-uwi namin galing magsimba. Ate Sally? Ma'am Michelle, ikaw lang pala.
Naghihiwa ng gulay si Manang nang lumapit ako sa kanya. Nagtaka ko kasi nagulat siya sa pagsasalita ko gayong hindi naman ako patagong lumapit. Isa pa ay mukhang wala naman siyang masamang ginagawa. Naghihiwa nga lang naman siya ng gulay, kaya bakit siya magugulat? Oh, ba't naman po kayo nagulat eh? Hindi naman ako nagugulat ah. Ganito lang talaga ako, medyo magugulat din. Ano nga po palang kailangan nila? Wala naman po. Naisip ko lang na baka kailangan ninyo ng tulong sa pagluluto. Nako, hindi na po. Ayos lang po ako rito. Ituon nyo na lang po yung pansin sa papa mo para naman sulit ang saya niya ngayong araw. Eh ate, ba't po nasa may sulok lang yung garapon ng asin? Nakapatong pa dyan yung mga bawang. Ha? Baka nahihiya lang po kayong kunin ha ate ha? Kunin ko lang po ah. Nako, wag na ma'am. Ako na po mamaya. Isa pa, konti lang din naman yan ang nilalagay ko sa mga luto ko. Sigurado po kayo? Opo. Wag niyo na po akong alalahanin, ma'am. Kayo pong bahala. O siya, alis lang po ako ha, may bibilhin lang ako. Sige lang, ma'am. Umalis po ako noon upang bumili ng regalo para kay Papa. Nagpaalam na rin ako kay Mama na nag-aayos ng table sa likod bahay. Mga pasado 3:00 na po nang makauwi ako. Nadatnan ko pa rin si Mama sa likod. Saktong kakaubos lang niya ng kung anong inumin. Tapos, nasa tabi naman niya si Ate Sally. Mana po ma? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nakabili ka na ba ng regalo para kay papa mo? Yes ma, kayo po. Hindi pa kayo tapos dito? Kakatapos ko lang. Sakto rin at paparating na raw si papa mo, kasama ang unang mga bisita niya. Ano po yung iniinom nyo? Ito ba? Tinimpla ni Ate Sally, pamparelax daw. Nakaka-relax nga naman. Ang sarap eh. Ay, hinapansin ko po kasing parang pagod na si Mama niyo, ma'am. Kaya pinagtimpla ko ng tsaa. Baka gusto mo rin, Michelle. Naku, hindi na po. Magpapahinga na lang muna ako para handa na ako sa pagsisimula ng party. Iniwan ko sina Mama Chona at Ate Sally sa likod bahay. Sa back door ako dumaan papasok. Sinarado ko yon at dumiretso na ako sa may kusina. Doon ay nakita ko ang bag ni Ate Sally na nakalapag sa ilalim ng lababo. Tote bag po yon na dark blue. Lumapit ako at sumilip nang hindi yon hinahawakan. Nakita ko ang mga dahon-dahon na hindi ko alam kung anong uri. May nakita pa nga po akong dahon na kulay itim. May naaaninag din akong iilang kandilang kulay puti. Sumilip pa ako ng maigi at napamaang na lamang ako nang may makitang bungo ng kung anong hayop. Ano yan? Bungo ba yan? Bungo ba yan ng pusa o aso? Ay, Diyos ko. Ba't may ganyan si na Ate Sally? Ma'am? Ate Sally? Kanya lang pala. Anong tinitingnan niyo? Wala po ate. Napatingin lang po ako kasi naiwan nyo dyan sa ilalim ng lababo eh. Ba't po ba dyan ninyo nilagay? Ay, puno po kasi ang mesa ng mga rekado, ma'am. Kaya diyan ko na lang yan nailapag. Ewan, ba't di ko naisip sa upuan na lamang ilagay? Ba't nga po pala kayo napasigaw sa gulat, ma'am? Hindi mo narinig ang pagbukasara ng pinto? Ha? Opo. Hindi ko napansin te. May nakita kasi ako sa bag nyo. Parang bungo ng kung anong hayop. Bungo? Paano naman magkakaroon ng bungo dyan? Eto po ilang gamit lang naman ang nandirito. Nasaan na yun? Miss Anne, nagtaka ako nang mawala ang bungong nakita ko. Maski nga ang mga kandilang itim ay nawala na rin. Ang naiwan ay ang mga dahon-dahon at mga personal na gamit ni Ate Sally. May wallet, damit
at kung anong librito. Teka, ba't nawala yung bungo at mga kandila? Bungo at kandila? Ba't naman magkakaroon ng ganun sa bag ko, ma'am? Baka naman namamalikmata ka lang. Baka nga. Sinilip ko lang din kasi. Hindi ko nakita ng maayos eh. Sige na po ate, akit na po ako Magpapahinga lang, tapos magbibihis na maya-maya. Baka dumating na sina papa at mga kumpare niya eh. Umakit na nga po ako ng kwarto ko at umidlip. Pagkalipas ng kalahating oras, narinig kong may mga tao na sa baba. Kaya nagsimula na akong mag-ayos ng sarili. Noong pasado 5:00 na, may kumatok na sa pinto ng kwarto ko. Sino yan? Ate Mitch, ako to! Trixie? Ikaw nga. Di ka naman nagsabing pupunta ka pala. Eh bakit ikaw? Nagpasabi ka bang uuwi ka? May pa-surprise ko pa eh. Tuloy di ako nakapag-prepare. Sinong kasama mo? Sina tita? Ako lang, night shift naman si mama eh. Si papa naman next month pang baba sa barko. Si Trixie ay isa sa mga nakababata kong pinsan, Miss Anne. Anak siya ng kapatid ni Mama Chona. Siya ang pinaka-close sa akin sa lahat ng mga kapinsan ko. Pinapasok ko siya sa kwarto. Gaya ng nakagawian, agad kaming nagkumustahan at nagdaldalan. Nakakatampo ka naman, te. Ba't naman pati sa akin sinikreto mo pang pag-uwi mo? Hindi naman ako nag-iingay kina tito-tito eh. Pwede mo pa nga akong kuntsabahin. Sorry naman. Yaan mo na yun. Ang mahalaga, andito ka na. Ay hindi, kailangan treat mo ko. Oo na, sige na. Bukas gala agad tayo ha. Okay na ba yun? Napilitan? Ganon? Mapilit ka eh. Ay oo nga pala ate, sino yung weirdong babae sa baba? Weirdang babae? Baka weirdong babae. Teka, sino bang... baka si Ate Sally ang tinutukoy mo. Malay ko ba nung pangalan nun? Basta, yung payat na may peklat sa gilid ng mata. Si Ate Sally nga. Kusinera yun sa kantin ng office ni na Papa. Siya yung nagluto ng mga handa ngayon. Ba't naman kumuha pa kayo ng tagaluto? Pwede naman si Tita Chona, di ba? Mama ko pwede niyo rin tawagan. Choice yan ni Papa eh. Gusto lang daw tulungan at bigyan ng extrang racket yung babae. Ang totoo, naisip pa nga ni Papa na dito patuluyin niya si Ate Sally. Naghahanap kasi ng malilipatang boarding house eh. Anong nakain ni Tito? Di naman siya ganyan kabait I mean, oo mabait siyang tao. Pero hindi naman siya masyadong mapagbigay sa iba. Alam mo may point ka Siguro pagod lang ako sa biyahe kahapon kaya di ko yan agad isip. Tapos, ewan ko, masamahan ko ko doon sa Ate Sally na yon. Ha? Kilala mo ko, Ate Mitch. Judgmental na ako kung judgmental. Pero sinasabi ko talaga ang mga saloobin ko. Basta ayoko sa kanya. Ang totoo, iba rin ang kutob ko dun eh. Hindi ko nga lang matukoy kung bakit. Matyagan mo lang muna talaga siguro, ate. Tsaka, kung ako sa'yo, huwag kang papayag na dito siya tumira. Michelle? Michelle, anak. Halina kayo ni Trixie. Magsisimula na tayo. Nandiyan na po. Tara na Trix, tawag na tayo. Teka lang, yung buhok mo. Ayusin natin ng konti. Naging maayos naman po ang kabuuan ng birthday party ni Papa Roldan, Miss Anne. Marami-rami rin kaming mga bisitang dumalo, mga kumpare ni Papa, mga kaopisina, at pati ni rin mga kaibigan nila ni Mama. Yun nga lang, ay napansin kong medyo nananamlay si Mama Chona. Parang inaantok ang kanyang mga mata. Hindi rin siya kumakain ng maayos, kahit paborito naman niya yung ibang mga pagkain. Oma, okay lang po kayo? Ha? Ba't mo biglang naitanong, anak?
Kanina ko pa po kasi napapansin na parang matamlay kayo eh. Hindi nyo rin na halos ginalaw yung hipon kahit paborito nyo naman talaga yan. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, anak. Ewan ko ba? Ayos naman ako kanina nung tinatawag ko kayo ni Trixie. Nagsimula lang ako magkaganito. Ilang minuto pagsimula ng kainan. Magpahinga po muna kaya kayo sa loob. Ayoko namang iwan ng mga bisita rito, Michelle. Asawa ko ang my birthday. Kaya di ako pwedeng basta na lang umalis. Eba, masama rin yung pakaramdam ni Mama eh. Kanina ko pa nga napapansin eh. Magpahinga ka na lang sa loob, Chona. Naku, wag mo na lang ako masyadong alalahanin, Roldan. Asikasuhin mo yung mga bisita mo. Sige na, ako na magpapaliwanag sa kanila. Magpahinga ka na sa loob. Hindi naman pwedeng tiisin mo yan hanggang sa matapos tong gathering. Eh baka buutin pa kami ng hating gabi o madaling araw eh. Sinamahan ko nga po sa loob ng bahay si Mama, Miss Anne. Nakasalubong pa namin si Ate Sally na naguhugas ng pinggan sa may kusina. Buti na raw kasi na unti-untiin niya yon kesa naman maghugas ng maramihan kapag tapos na ang gathering. Pagkatapos ay tumuloy na kami ni Mama sa kanilang kwarto sa first floor. Noong makatulog na siya, tsaka naman ako lumabas at bumalik sa gathering. Naroroon kasi si Trixie at ang iba pa naming mga pinsan. Catching up na rin kami kumbaga. Pasado 9:00 naman nang pumasok ako sa bahay para i-check ulit si Mama. Nagtaka ako kasi wala si Ate Sally sa kusina. Hindi ko rin siya natanaw sa may sala. Lumakad ako papunta sa kwarto ni na Mama. Napahinto ako sa harap ng pinto nang mahawakan ko ang doorknob. Bigla po kasing kumabog ang dibdib ko, Miss Anne. Teka, bakit ba ako kinakabahan? Hindi maganda tong kutob ko ah. Ama? Sino ka? Halos kumalas ang kaluluwa ko sa nakita nang buksan ko ang pinto. Patay ang ilaw ng kwarto pero may liwanag galing sa labas. Pumapasok din doon ang liwanag galing sa hallway. Kita kong may kung sinong nakatuwad sa gilid ng kama ng mga magulang ko. Nakatapat ang mukha nun sa leeg ni Mama. Sabog-sabog ang puting buhok at kulukulubot ang balat. Lumingon yun sa akin at nakita kong lubog ang namumula nitong mga mata at naglalaway ang bungangang may matatalas na mga ngipin. Mas lalo ko namang ipinagtaka ang mga sumunod na nangyari. Ay, Ma'am Michelle, may problema ba? Ate Sally? Ikaw? Nasaan na yung kusina mang nandito kanina? Sa isang iglap ay namalayan ko na lang na bukas na ang ilaw ng kwarto. Wala na ang babaeng hindi ko kilala sa loob. Sa halip, nakita ko rong nakatayo si Ate Sally sa gilid ng kama. May hawak siyang mangkok na may bimpo. Sino pong tinutukoy niyo, ma'am? Wala naman pong ibang nandirito. Ako lang po at si mama niyo. Ano pong ginagawa niyo rito? Nabanggit kasi ni Sir na masama raw ang pakiramdam ni Ma'am Chona, kaya pinuntahan ko. Napansin ko napakataas ng lagnat niya kaya kumuha ako ng pamunas. Nilapag ni Ate Sally ang hawak na mangkok sa side table. Piniga niya ang bimpong naroroon tsaka nilagay sa noo ni Mama. Ay, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa akin? Kung ano-ano na lang yung nakikita ko ah. Magpahinga ka na rin siguro, ma'am. Mukhang pagod na rin kayo eh. Ako nang bahalang magligpit mamaya pagkatapos ni na, Sir. Si Mama po. Kamusta naman na po? Heto nga at mataas ang lagnat. Hayaan nyo, mamaya paiinumin ko siya ng halamang gamot. Anong gamot po ba yan, ate? Hindi po ba yan makakasama kay Mama? Simpleng nilagang luya na may oregano lang naman, ma'am. Tapos, konting dahon na mula sa probinsya namin. Huwag po kayong mag-alala. Bukas ay maayos na pong pakiramdam ni mama niyo. Pinanood ko si Ate Sally na
ihanda ang saang pinapainom niya kay mama. Wala naman po akong nakitang mali. Oregano nga lang yon at luya. Tapos may dahon na mukha namang malinis. Kaya hinayaan ko na lang po muna siyang ipainom yon kay mama. Bagamat iniisip ko na noong ipa-ospital na agad si mama kapag lalo pang sumama ang kanyang lagay. Gayunpaman ay hindi na ako lumabas ulit ng bahay. Binantayan ko na lang si mama sa loob. Nakikita ko rin si Ate Sally na naguhugas ng mga pinggan. Mga kalahating oras pa, pumasok na rin si Trixie sa kwarto ni mama. Sinarado ang pinto. Kumusta si tita? Ayun. Tulog pa rin at nilalagnat. Anong temperature niya? 39.1 eh. Kapag nag-40 na to, ipapasugod ko na talaga sa ospital si mama. Ay, sana talaga umukay na si Tita Chona. Dito na lang din muna ako matutulog ngayong gabi. Baka sakali may maitulong pa ako. Salamat talaga, Trixie, ha. Okay na rin yun. Pasado 10:00 na rin eh. Alanganin kung uuwi ka pa. Teka, ano yung nasa side table? Pinainom kasi ni Ate Sally ng tsaa na gawa sa halamang gamot si mama. Ate naman! Ba't ka pumayag? Alam mo namang may something sa babaeng yun eh. Mamaya niyan, lasunin pa si tita. Uy, grabe naman yung lalasunin ha. Hindi naman siguro. Wala naman siyang motibo para gawin yun eh. Hindi natin masasabi. O siya, ilagay mo na lang sa supot yung tasa. Tapos akin na, lalagay ko sa bag ko. Oh, ano namang gagawin mo dyan? Ipapakita ko kay Lolo Pedro. Yung lolo mong albularyo sa father side? Oo, siya nga. Hindi ko lang alam, Ate Mitch. Pero kinukutuban kasi talaga ako eh. Nangangati ang utak ko sa di ko malaman kung ano. Ang sure ko lang, tungkol kay Ate Sally. Kaya ako ipapakita kay Lolo yung tasa para malaman ko kung anong pinainom niya kay tita. Paano kung mali ka ng kutob? Paano kung wala namang mali kay Ate Sally? Eh di okay. Cleared na si kusinera. Pero ang dapat mong itanong, paano kung tama akong may something nga dyan? Doon ka mas mabahala. Sa pag-uusap namin yon ay lumutang sa isip ko ang Lolo Pedro ni Trixie. Mabait na tao naman yon. Palangiti at magiliw sa amin ang apo niya. Naalala ko pa nga po, siya rin ang gumagamot sa amin ng mga bata pa lang kami. Kaya niyang lunasan ang mga simpleng karamdaman. Kaya hindi kami madalas sa ospital. Pasado 12:00 ng hating gabi nang matapos na sina Papa. Medyo tipsy si Papa noon pero hindi naman po siya lasing. Matino naman ang pag-iisip. Pa, akit na po kami ni Trixie ha. Tawagin niyo na lang po kami kung kailangan niyo ng tulong kay mama. Sige. Michelle, nga pala. Hanapin mo nga yung ekstrang kumot at tunan. Bigay mo kay Ate Sally mo. Ha? Di po siya uuwi? Ating gabi na. Paano siya sa daan. Isa pa, pagod na yan sa maghapong pagluluto. Yun nga, tagliligpit pa rin sa likod. Ayaw pa magpahinga, kahit sinabihan ko na. Saan po siya matutulog? Dyan lang sa sala. Hindi pa malinis ang bakanting kwarto eh. Sige po. Kukuha lang po ako. Kinabahan ako noon, Miss Anne. Nagkatinginan din kami ng palihim ng pinsan ko. Alam kong gusto niyang sabihin ayaw niyang magtagal si Ate Sally dito sa bahay. Ganon din naman ako. Bagamat may bahagi pa rin sa isip ko na nag-iisip na baka mali lang ang kutob ko. Ibinigay ko kay Papa ang ekstrang kumot at unan. Siya na raw ang magbibigay kay Ate Sally kapag tapos na itong magligpit. Kami naman ni Trixie ay pumanik na sa kwarto ko. Nagbihis lang po ako, pagkatapos ay agad din namang nakatulog ng humiga. Ate Mitch! Ate Mitch, gising! Ahoy! Ate! Ba't ba nang gigising? Ito kaya tao eh. May tao sa kataping kwarto. Narinig kong nagsara yung pinto. Halatang nag-iingat na di marinig. Aha?
Di na bang papasok doon? Bakanting kwarto naman yun eh. Yun nga mismo. Sino pa bang ibang pwedeng pumasok doon? Si Tito lang o di naman kaya yung Ate Sally. Tignan natin, Ti. Nalilito pa rin ang utak ko noon kung anong iisipin, Miss Anne. Gayunpaman, pinilit ko pa rin ang sariling bumangon. Tahimik kaming lumabas ni Trixie tsaka pumunta sa harap ng kabilang kwarto. Tumayo lang po kami ron. Ni hindi namin hinawakan ang doorknob nung una. Ayaw naming mapansin agad kung sakali mang may tao nga ron. Dahan-dahan naming idinikit ang mga tenga namin. Pero mabilis din kaming kumabig nang may maulinigang mga umuungol sa loob. Ungol ng nasasarapan. Narinig mo yun, ate? Teka, tinig na tinig, Trix. May mga tao nga sa loob. Pero bakit sila umuungol ng ganyan? Huwag niyo sabihin pumapatol si Tito sa pangit na yun. Teka, nawala yung antok ko doon ah. Buksan natin yung pinto ah. Kailangan nating makita kung anong nangyayari. Tapos, bahala na. Sige, basta sure ka na ha, ate. Oo, heto na. 1, 2, 3. Mga walang iya kayo! Mga baboy! Bakit yun nagawa to pa? Bakit? Miss Anne, pakiramdam ko'y binaklas ang puso ko sa nakita. Kumpirmado, may ginagawa ngang kahalayan sina Papa Roldan at Ate Sally sa bakanteng kwarto. Nadat na namin silang parehong walang anumang saplot at magkapatong. Balot sa alikabok, pawis at kung anumang nakakadiring likido ang kanilang balat. Ang matindi pa rito, hindi sila huminto ng bulyawan ko. Bakit pa? Bakit yun nagawa to? Ano nangyari sa inyo, pa? Ate Mitch, teka po. Si Ate Sally, tignan mo. Diyos ko. Sinasabi ko na nga ba? Hindi tao yan, aswang yan. Halika natin, lumabas na tayo. Aswang? Miss Anne, nadagdagan ng nakalulunod na kilabot ang galit ko kay Papa. Nakita po kasi namin ni Trixie na iba ang itsura ni Ate Sally noon. Yun mismo ang mukha ng matandang babaeng nakita kong nakatuwad sa kwarto ni na Mama. Sabog-sabog ang buhok, kulubot ang balat, lubog ang pulang mga mata at matatalas ang mga ngipin. Ate, kumuha ka ng kandado. Kandaduhan natin tong kwarto na to. Oo, sandali. Taranta namin kandaduhan ang bakanteng kwarto mula sa labas. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy kami pababa papuntang kusina. Nasaan na ba yun? Bakit wala? Teka, ano bang hinahanap mo, Trixie? Asin at bawang. Yun ang dalawang pangunahing pangontra sa aswang. O kahit kalamansi man lang, bakit wala? Asin, saka... Alam ko na, kinabi yun sa sulok ni Ate Sally kanina. Diyos ko! Siya nga palang nagluto. Malamang tinapon niya lahat ng pangontra dito sa kusina. Ano lang gagawin natin? Ano yun? Mukhang sinisira na niya ang pinto. Lagot tayo kapag nakalabas yan. Si Mama. Unahin na lang muna natin si Mama. Sige, tara. Kung hindi siya magising, pagtulungan nating buhatin palabas. Kailangan nating makalayo agad. Idiretso natin sa kotse ni Papa. Ako na magmamaneho. Dali-dali kaming pumunta sa kwarto ni na Mama at Papa. Nakita naming nilalagnat at tulog pa rin si Mama. Ayaw niyang magising kahit pilitin namin. Kaya binuhat na lang namin siya papuntang kotse ni Papa. Dala din ni Trixie noon ang kanyang bag kung nasaan ang tasang pinaglagyan ng tsaa. Ako naman ay susi lang ng kotse ang nabitbit. Hiniga namin si Mama sa backseat. Si Trixie naman ang nagbukas ng gate. Tapos nilabas ko ang kotse. Doon na sumakay si Trixie sa backseat din. Tapos pinaandar ko na agad ang sasakyan. Nahintakutan pa kami nang makitang nakadungaw si Ate Sally sa bintana ng bakanteng silid.
Natanggal na ang iilang mga jealousy doon pero mukhang hindi pa rin siya makalabas dahil sa bakal na grills. Nakakainis naman kasi. Bakit ba kasi dumating pa sa buhay ni Papa yung aswang na yun? Ano bang ginawa niya kay Papa? Kay Mama. Anong nangyayari kay Mama? Hindi ako sigurado, te. Pero hinala ko ginayuma lang ni Ate Sally si Tito Roldan. Siguro nagustuhan niya si Tito kasi matipunong tao at makisig. Siguro gusto niyang malihian siya ni Tito tapos ayun dinamay niya si Tita. Babalik pa ba natin si Papa sa dati? Yan ang hindi ko po masasabi, ate. Si Lolo lang ang makakasagot niyan. Sige na po, focus ka muna sa pagdadrive. Kumalma ka po muna. Tuloy-tuloy akong nagmaneho papunta sa bahay ng lolo ni Trixie. 10 minutong biyahe lang naman po yun, Miss Anne. Hindi ko nga lang maiwasang mabahalang baka mahuli kami. Wala kasi akong dalang lisensya noon. Lolo Pedro! Lolo, andyan po ba kayo? Si Trixie po ito, Lolo. Ano ba't madaling araw kumakatok ang bata ka? Anong nangyari sa inyo? Ba't parang may kinalabang kayong maligno? Hindi po maligno, Lo. Aswang po. Ako, huwag mo akong pinaglolo ko ha, Patricia. Lolo naman eh. Nagbabagsak ng pangalan. Ano ba kasi tinabot kayo ng 2:00 ng madaling araw sa labas? Kasama mo pa itong si Michelle. Hindi po nagbibiro si Trixie, Lo. May nakasagupa ho talaga kaming aswang. Si Mama po mukhang masama na yung lagay nasa kotse. Seryoso ba talaga kayo? Pinuntahan ni Lolo Pedro ang kotse. Doon ay nakita niya si Mama. Noon din po mismo ay sinuri niya ito ng mabilisan. Binulungan pa ng kung anong dasal ang noo ni Mama. At laking gulat ko nang bahagya nga pong bumaba ang lagnat ni Mama. Lo, ano po bang tingin nyo? Pagagamot pa po ba ninyo si Mama? Mukhang kaya ko pa naman. Mabuti at nadali niyo siya agad dito. Tara sa loob. Titignan ko siya ng mas maigi. Ako nang bubuhat sa kanya. Pinasok nga po namin si Mama sa bahay ni Lolo Pedro. Diniretso niya si Mama sa kwarto niya ng mga pasyente sa pag-aalbularyo. Inihiga niya si Mama sa isang papag na may banig at unan. Pagkatapos ay agad niya itong pinahira ng langis sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa noo, leeg, braso, palad, talampakan at binti. Nagsindi si Lolo ng puting kandila. Kumuha siya ng kulay pilak na batsyang may tubig. Humawak siya noon ng kutsarang may maliit na tipak ng tawas at tinapat niya yon sa alab ng kandila. Pagkatapos ay sinimulan niya kaming kausapin. Michelle, ikwento mo sa akin ang lahat ng nasaksiyan mo. Lalo na sa simula nung dumating yung babae sa bahay niyo. Una po nun, Lo. Kumatok siya sa bahay at pinagbuksan ko. Nagpakilala siya, kaya pinapasok ko po. Nagtaka po ako nun kasi kakaiba yung tuwa niya nung papasukin ko siya. Para talaga siyang bata. Kung ganun, ikaw ang nagbigay ng imbitasyon para makapasok siya sa bahay ninyo. Makinig kayo. May mga uri ng mahihinang aswang na kumakatok muna sa isang bahay. Kailangan nilang makatanggap muna ng permiso o imbitasyon pagkatapos kumatok para makapasok. Kailangan ang magbibigay ng imbitasyon ay sa kinatok na bahay talaga nakatira. Kung hindi nila matatanggap ang imbitasyon o permisong yon, mahihirapan silang makatuloy. Kung ganun, kasalanan ko po. Pwede mong isipin ganyan. Pero mas maganda kung iisipin mong may iba rin namang pwedeng magbigay ng permiso sa kanya maliban sa'yo. Sina Papa o Mama mo. Ay, sige na, Iya. Magpatuloy ka sa pagkukwento. Pagkatapos po nun, Lo, pumasok nga po siya at kinausap namin. Inalok siya ni Papa na sa amin tumuloy. Pero ayaw po talaga ni Mama. Umalis kami para magsimba. Pag uwi namin, nagluluto na po siya nun.
Pero napansin ko po, nakatabi lang sa isang sulok yung asin at mga bawang. Sabi niya, konti lang naman daw ang gagamitin niya sa mga yun eh. Kaya binaliwala ko na lang po. Tapos umalis ulit ako para bumili ng regalo para kay Papa. Pag uwi ko, nadatnan ko na lang na meron siyang pinapainom kay Mama na kung ano. Tapos bukod pa po doon, may nakita akong mga kakaibang bagay sa loob ng bag niya. Itim na kandila, mga dahon na itim, at bungo ng kung anong hayop eh. Pero nawala rin bigla nung lapitan niya ako. Hula ko, hindi bungo ng hayop yon, kundi bungo ng di pa naisisilang na sanggol. Seryoso, Lo? Ba't naman magtatago ang isang aswang ng ganun? Anting-anting ng mga demonyo yon. Pampalakas. Sige na, Michelle. Magsalaysay ka ulit. Pagkatapos po nun, dumating na si Trixie at nagsimula na yung party. Doon ko po napansing sumama ang pakiramdam ni Mama. Kaya ako siya pinapasok sa kwarto. Nung bumalik ako sa kwarto na yun para i-check si Mama, naabutan ko doon yung pangit na itsura ni Ate Sally. Sobrang nakakatakot po talaga. Pagkatapos, pinainom niya ng tsaang halamang gamot si Mama. Ang tasa na bigay ko sa inyo ang ginamit sa tsaang yun, Lo. Hindi nga maganda ang amoy ng tasang yan para sa akin. Trixie, kumuha ka ng 3 kalamansi sa kusina. Pagbalik mo, patakan mo yung tsa. Magpatuloy ka, Iya. Tapos ayun nga po, nung natapos na yung party, natulog na po kami ni Trixie sa kwarto. Tapos ginising ako ni Trixie kasi meron nga po siya narinig na kakaiba sa bakanting kwarto eh. Doon na po namin nadatnan na may ginagawang milagro si na Papa sa yung aswang na yun. Eto na po, Lo. Ipapatak ko na po. Sige. Ipinatak nga po ni Trixie ang 3 kalamansi sa tasa, Miss Anne. Nanlaki ang mga mata namin ng pinsan ko nang makitang bumula ito ng husto at sumabog ang napakasangsang na amoy. Sa sobrang baho ay masakit yun sa ilong, mata at makati sa lalamunan. Ilang sandali pa, nakita na lang naming nangitim ang loob ng tasa. Naging itim na rin ang katas ng kalamansing naroon. Ano pong nangyayari, Lo? Ang baho! Ba't nagaganyan ang tasa? Hindi sumagot si Lolo Pedro. Sa halip ay nagsimulang kumibot-kibot ang kanyang mga labi habang nakatitig sa kandila. Nag-usal siya ng kung anong dasal ng pabulong. Napadako ang tingin ko sa kutsara. Napansin kong lusaw na ang piraso ng tawas na naroroon dahil sa init ng alab. Ilang sandali pa, dahan-dahang ibinuhos ni Lolo ang tawas sa tubig na nasa batsa. May kung anong imahen na nabuuron sa tubig. Malabo para sa akin pero naaaninag kong hugis ng katawan ng isang payat na babae. Isang mababang uri ng aswang. Mukhang malulusutan pa natin ang problemang ito, Michelle. Mahihirapan lang siguro tayo na ibalik sa dati ang papa mo. Lo, linawin niyo naman po. Ano po bang nangyayari? Ganito, tama na ginayuma nga ng aswang ang papa mo. Gusto niyang maanakan siya ng papa mo. Ang pinagtataka ko lang, Lolo, ba't may mga aswang na kailangan pang maghanap ng tao para magkaanak? Ba't di na lang sila-silang magtalo-talo, di ba? Dahil hirap magkaanak ang mga purong aswang. Kapag 2 aswang ang gagawa ng supling, maaari silang abutin ng matagal na panahon. Pero kapag tao ang kanilang kapares, napakataas ng posibilidad na may mabubuo agad. Ang problema lang, kapag nakapili na sila ng gagawing kapares, hindi na nila yon lulubayan ng basta. Ayan nga, may pamilya si papa mo. Kaya gumawa rin ng paraan ng aswang na mapatay si mama mo. Kung hindi ka naging maagap, ay siguradong isusunod ka, Michelle. Kung ganun, laso ng pinainom niya kay Mama? Oo, laso na ginamitan niya ng itim na dasal at sariling laway. Pero huwag kang mag-alala. Magagamot ko si mama mo. Maaari siyang magising sa loob ng 1 hanggang 3 araw.
Si Papa po, ano pong mangyayari sa kanya? Posible pa namang matanggal ang gayuma sa kanya. Yun nga lang, hula ko, tapos na sila sa pagpupunla sa ngayon. Malamang hinawaan na siya ng pagkaaswang. Ano po? Pagiging aswang si Tito Lo? Magiging aswang o posibleng nagsisimula na siyang maging aswang ngayon. Ano pong gagawin natin kung ganun? Uunahin ko na lang gamutin si mama mo. Pagkatapos susugod tayo sa bahay niyo. Panalangin kayong naroon pa si papa mo. Dahil kung wala na at nakalayo na sila, mahihirapan na tayong hanapin siya. Nagsimula si Lolo Pedro na asikasuhin si Mama. Kumuha siya ng mga halamang gamot. Pinakuluan niya yon at pinatakan ng langis at kalamansi. Pinalamig niya ng kaunti bago yon pinatak ng pakonti-konti sa bunganga ni Mama. Hindi niya yon maipainom ng tuloy-tuloy kay Mama kasi nga ay tulog pa rin ito. Pagkatapos ay iniupo niya si Mama pasandal sa dingding na nasa ulunan ng papag. Michelle, huwag kang magugulat ha. Magugulat? Saan na po? Maya-maya lang, magsisimula na ang talab ng gamot. Mamimilipit si mama mo. Tapos susuka, tsaka siya mawawalan ulit ng malay. Mangyayari yon dahil lalabanan ng gamot ang lason sa kanyang katawan at sa pilitang ilalabas. Sige po. Pero huwag kang mag-alala. Magigising din naman si mama mo makalipas ang 3 araw. Ayan na. Mama? Ayos lang ba talaga si Tita Lo? Oo, normal na reaksyon lang yan ng kanyang katawan. Tulong! Tulong! Anong nangyayari? Ang sakit! Hindi ko kaya! Mama, kayahanin niyo po Kaya niyo po yan. Trixie, ipwesto mo yung timba. Eto na po. Nagsimulang sumuka si Mama, Miss Anne. Noong simula ay malapot ngunit clear na laway pa lamang yon. Ilang sandali pa, nakita kong manilaw-nilaw na ang laway na sinusuka niya hanggang sa tuluyan na siyang maglabas ng itim na likidong napakabaho. Amoy panis na pagkaing may kahalong samyu ng burak. May buo-buo rin doon at bahagya pang kumukulo. Nabahala ako kasi halos kalahati ng maliit na timba ang isinuka ni Mama Chona bago siya tuluyang mawalan ng malay. Lo, napakarami po niya na. Ligtas pa po ba talaga si Mama? Baka maubusan na siya ng sustansya O di naman kaya masira yung sikmura niya sa dami na sinusuka niya. Paiinumin ko naman siya ulit ng halamang gamot para hindi kainin ng sikmura niya ang sarili. Ngayon, mamayang tanghali pagbalik natin dito, tapos mamayang gabi. Aalis na tayo mamaya, Lo. Kailangan nating maabutan doon si Roldan. Hindi tayo pwedeng maantala masyado. Lo, paano po natin haharapin si Ate Sally? Malakas ang kutob kong mababang uri ng aswang lang yon na may alam na konting mga itim na dasal. Paano niyo po nasabi? Napahamak nga yun si Tita Chona, di ba? Oo nga, pero nailigtas pa natin siya. Hindi siya namatay agad. Kung malakas na aswang yon, ilang minuto lang ang itatagal ni Chona. Nakita ni Michelle ang totoong anyo ng mga gamit ng aswang o kahit ng aswang mismo. Ibig sabihin, hindi ganun kalakas ang kanyang sabulag. Sabulag? Ano po yun, Lolo? Sabulag ang kakayahan ng mga aswang na linlangin ang paningin ng mga karaniwang tao. Sigurado ako kung nakita ko lang yung Sally na yan, ang makikita ko agad ay ang totoo niyang anyo. At isa pa pala, hindi nagawang sirain ng aswang ang pinto
kung saan ninyo siya kinulong. Hinala ko sinlakas lang siya o mas malakas ng konti sa karaniwang tao. Sana lang, nandoon pa rin yun pagdating natin. Pero yun nga po, anong gagawin natin pagdating natin doon? Magdala tayo ng kalamansi, asin at ilang mga langis na pangontra. Tapos, siyempre, dadaling ko rin itong buntot pagi ko. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Wala pa kayong maayos na tulog. Mamaya pagkasikat ng araw, aalis tayo. Manalangin kayong maigi na sana magtagumpay tayo. Oo, mahinang aswang lang yon, pero aswang pa rin yon. Kailangan pa rin natin ng proteksyon mula kay Bathala. Nilinisan po namin ni Trixie si Mama at muling hiniga sa papag. Nagpahinga lang po kami sandali, Miss Anne. Noong bukang liwayway na nga ay umalis na kami nila Trixie at Lolo Pedro. Dala po ni Lolo yung sinasabi niyang buntot pagi. Sinabihan lang niyang isa pa niyang apo na bantayan muna si Mama. Pagkarating, nakita agad namin ang aswang sa bintana ng bakanteng kwarto. Kita ko noon na ang itsura niya ay ang kanyang balat kayo. Andiyan na naman. Pinapalabas na naman na yung peke ng itsura. Itsurang normal na tao. Sinasabi ko na nga ba, ang nakikita ko ay mukha ng huklubang bruha. Kumpirmadong mababang uri ng aswang lang ang isang ito. Hindi pa rin nakakalabas si Ate Sally bagamat kinakalampag niya ang grills. Lalo niyang nilakasan ang pangangalampag nang makita kami at tinapunan niya ng matatalas na tingin si Lolo Pedro. Pero hindi pa rin talaga bumibigay ang matibay na harang. Magsihanda kayo. Papasok na tayo sa loob. Hawakan niyo lang ng maigi ang mga supot niyo ng asin. Sabuyan niyo siya kapag kailangan. At tandaan niyo rin, unahin nating makuha si Roldan. Kung mapapatay natin ang aswang, di mabuti. Pero wag nating pipilitin. Ang kaligtasan ni Roldan ang mahalaga. Tara na sa loob. Tumuloy kami papasok ng bahay at humarap kami sa pinto ng saradong silid. Medyo nagtaka kami kasi napakatahimik na ng paligid noon. Hindi na namin marinig ang langit-ngit ng kinakalampag na grills. Bakit ang tahimik na? Nakadakas na kaya yung halimaw na yun? Hindi pa naman po siguro. Kasi hindi pa naman po natin narinig na bumagsak yung frame ng grills eh. Naririyan pa siya sa loob. Ramdam na ramdam ko ang maitim niyang presensya. Nag-aabang lang yan kung kailan tayo susugod. Sige na, Michelle. Tanggalin mo na ang kandado. Pero wag mo munang bubuksan agad ang pinto. Opo, Lo. Heto na po. Pagbukas ko ng pinto, sabuyin niyo siya agad ng asin. Susugurin ko naman siya gamit ang buntot pagi. Sige po, Lolo. Sige, bubuksan ko na. 1, 2, 3. Subukan niyo ako saktan at mamamatay ang taong to. Hindi kami nakakilos agad ni Trixie. Hawak-hawak kasi ng aswang ang hubot-hubad na si Papa. Halata kong wala sa sarili ang tatay ko. Tulala lang ito habang nakasandal patayo sa huklubang aswang. Naroroon sila sa isang sulok ng kwarto. Nakaamba sa liig ni Papa ang matatalas na mga kuko ng halimaw. Hindi mo ako maluloko. Hindi mo papatayin niyang ama ng magiging anak mo. Trixie, isaboy mo na yan. Opo. Nang isaboy ni Trixie ang hawak na asin, ay agad na paigdad ang aswang at lumundag papalayo. Doon ako kumilos. Nagsaboy na rin ako ng asin. Lalong napalayo ang aswang kay Papa, kaya doon ko na nilapitan ang tatay ko. Papa! 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 Ako to! Ayos ka lang ba? Papa! Papa! Ngayon, ikaw ang mamamatay.
Hayop kang matanda ka! Ilayo mo sa akin yung pwisit na buntot paging yan! Pinagtulungan ni na Trixie at Lolo Pedro ang aswang, Miss Anne. Subalit, nagawa nitong makalapit sa pinto at makatakbo palabas. Bagamat kita naming malaki na ang natamo nitong pinsala. May malalaki siyang latay sa balat na dulot ng buntot pagi. Marami na rin siyang lapnos na gawa ng asin. Papa, hindi mo po ba ako nakikilala? Pasumagot ka naman, oh! Papa! Nakakainis. Nakatakas ang ukluban. Michelle, huwag mo munang pilitin si Roldan. Wala pa yan sa katinuan. Bihisan mo siya tapos dali natin. Alalang-alala ako noon para sa papa ko. Tulala po kasi siya, Miss Anne. Tuloy-tuloy din ang kanyang paglalaway at medyo namumula ang balat. May napansin din akong marka ng kagat sa kanyang leeg. Hindi naman po yun malalim, tipo ng kagat na parang nanlalaro lamang. Sinunod ko ang sabi ni Lolo Pedro. Binihisan ko si Papa. Pagkatapos ay binitbit siya ni Lolo sa kotse para dalhin sa kanyang bahay. Nagdala na rin ako noon ng iilang mga gamit naming magpamilya. Ilipat natin si mama mo sa silid ng isang apo ko. Tapos doon natin ilagay si papa mo sa kwarto ng mga pasyente ko. Itali natin siya sa upuang may sandalan. Po, bakit po natin kailangan itali si Papa? Iya, makinig ka. Nagsisimula na siyang maging aswang. Isang maraas na proseso ang gagawin kong pagtatanggal ng dugo ng aswang sa kanyang katawan. Marahas? Mamaya na ako magpapaliwanag, Iya. Kailangan na nating magmadali. Dinala nga po namin si Papa sa kwarto ng mga pasyente ni Lolo Pedro. Doon ay ginapos namin siya sa upuang may sandalan gamit ang makapal na abakang lubid. Nagtirik si Lolo ng 7 kandilang puti. Nakahanda rin doon ang kanyang itim na libreto, buntot pagi at bote ng langis. Tapos may iilan ding kalamansi. Nakita ko pang pinainom niya si Papa ng langis mula mismo sa bote. Tapos piniga niya ang isang kalamansi diretso mismo sa bunganga ni Papa. Miss Anne, doon din po mismo ay nagsimulang magsisigaw si Papa. Kita kong namimilipit siya sa sakit at pilit niyang kinakalas ang lubid. Lolo, ano po ba talaga nangyayari kay Papa? Kinukontra na ng mga pinainom ko ang pagkaaswang sa kanyang katawan. Kaya lang, kailangan pa niyang sumailalim sa isang ritual. Sa ngayon, lumabas muna kayong dalawa. Huwag na huwag kayong papasok. Huwag na huwag niyo rin bubuksan ang pinto ng kwartong to kahit na anong mangyari. Sigurado po ba kayo, Lo? Kaya niyo na po ba itong mag-isa? Kaya ko na ito, Apo. Gusto ko lang ding siguraduhin hindi kayo masasaktan kung sakali man. Pero, Lo... Sige na, wala nang oras. Bilisan niyo na. Opo. Halika na, Ate Mitch. Kaya na ba talaga ni Lolo yun, Trix? Magtiwala tayo sa kanya, ate. Pero syempre magdasal tayo habang naghihintay. Naghintay nga po kami ni Trixie sa labas ng kwartong yon, Miss Anne. Noong una ay panay-ungol at paghuhumiyaw lang ni Papa ang naririnig namin, subalit nang lumaon ay tila ba mas naging magulo ang sitwasyon sa loob. Lumayas ka at lubayan mo na ang katawan ng lalaking ito! Hayop kang matanda ka! Sa ngalan ng makapangyarihang bathalang siyang may likha sa lahat, inuutusan kitang lumayas ka! Buisit ka! Mamamatay ka na! Ano namang nangyayari sa loob? Ayos lang kaya sila?
Tibayan mong sarili mo, te. Maghintay lang tayo rito. Nakakainis ang paghihintay na yon, Miss Anne. Pakiramdam ko, yun ang pinakamatagal na paghihintay na ginawa ko sa tanang buhay ko. Tuloy-tuloy ang pagsisigaw ni Papa Roldan sa loob ng kwarto. Si Lolo Pedro naman ay walang humpay ang pagpapalaya sa kung anumang sumapi kay Papa. Lumipas pa ang halos 1 oras, narinig na naming may sumusuka sa loob. Pagkatapos, huminturi naman yon makalipas ang ilang minuto. Lolo, kumusta na po si Papa? Ayos na ang papa mo, Iya. Nawala na ang kanyang pagkaaswang. Lumabas si Lolo na pawis na pawis. May kung anong madumi rin sa kanyang paa at bandang dulo ng pantalon. Pumasok ako sa loob ngunit agad din akong natigilan nang makitang may kung anong nakakadiring likido sa sahig. Katulad yon sa sinuka ni Mama. Napadako ang tingin ko kay Papa. Hindi na siya nakagapo sa upuan. Sa halip, nakahiga na siya sa papag. Puno ng latay ang buong katawan. Wala rin siyang malay. Medyo namumutla ang balat at naroroon pa rin ang marka ng kagat sa kanyang leeg. Pinasukan niyo rin po si Tito, Lo. Oo, isinuka niya kanina ang binhi ng aswang. Ayun, sinunog ko na gamit ang kandila. Pero baka maigit 1 araw pa bago siya magising. Tignan-tignan lang natin para sigurado. Ay, salamat. Tapos na rin ang lahat. Hindi pa tapos. Po, Lo? Anong hindi pa? Hindi pa patay ang aswang. Siguradong hahanapin niya itong si Roldan upang kunin. Po? Paano po yan, Lo? Pareho pang walang malay si Mama sa si Papa. Baka makuha po si Papa ng aswang. Susubukan ko ang makakaya ko. Kaya dumito lang muna kayo. Balot ng pangontra ang buong bahay ko. Mas ligtas kayo rito. Hindi ko maiwasang mangamba sa mga sinabi ni Lolo Pedro. Pero alam kong wala akong magagawa doon kundi ang magtiwala lamang sa kanya. Wala akong magagawa kundi ang magdasal na sana protektahan kami ng Panginoon laban sa masamang elementong gumugulo sa pamilya namin. Pagsapit ng tanghali ay pinainom ulit ni Lolo ng gamot si Mama. Kami naman ay nagtanghalian tapos ay natulog na muna. 5:00 pasado na ng hapon nang magising ako. Nadatnan ko sina Lolo Pedro at Trixie sa may bakuran. Lolo Pedro? Trixie? Anong ginagawa niyo dyan? Dinadagdagan namin ng mga pangontra para hindi makapasok ang aswang mamaya. Ano yan? Balat ng alimango? Maapdi sa balat nila yan. Pati na ang kahit anong gawa sa tanso. Gaya na lang nitong mga barya. Kailangan nga lang nating ihanda para rin sa ating mga sarili. Desperada ang aswang na yon. Kasi kinuha natin ng sa tingin niya ay kanya. Kaya humawak pa rin kayo ng mga supot ng asin mamaya pagsapit ng gabi. At oo nga pala, Michelle. Ano po yun, Lo? Kapag nagparamdam ang aswang, huwag kang matatakot. Ipakita mong matapang ka. Lumalakas sila kapag alam nilang takot ang mga tao sa kanila. Sumigaw ka, lakasan mo ang boses mo. Sabihan mo siyang tumigil na o lumayas. Ganun po ba, Lo? Oo, ipakita at sabihin mong hindi ka takot. Pagkatapos maglatag nila Lolo ng mga balat ng alimango at mga tansong barya sa bakuran, pumasok na kami ng bahay. Naghapunan kami. Maya't maya ko pa rin tinitingnan sina Mama at Papa. Sa sandaling yon ay mukhang parehong banayad naman na ang kanilang tulog. Payapa rin ang mga unang oras ng gabi. Sarado ng maigi lahat ng mga bintana at pinto ng bahay. Hindi ka pa ba matutulog, te? Di pa naman ako inaantok eh. Nakabawi naman kasi ako ng tulog kanina. Eh ikaw? Hindi na rin muna. Di rin naman kasi ako makakatulog. Malay ko ba,
Baka biglang sumalaka yung aswang. Tapos saktan pa yung beauty ko. Loka-loka. Ayan, napangiti ka rin. Isang buong araw nang di madrawing yung mukha mo eh. Mamaya niyan, papangit ka na. Sige ka. Oo na, sige na. Mahirap yan. May utang ka pang gala sa akin. Alam nga namang pangit yung ate na magpapasyal sa akin, no? Teka, may kumakatok. Sino yan? Buksan mo na siguro. Baka pasyente lang ni Lolo. Huwag muna. Kabiling-bilinan kasi ni Lolo eh. Huwag na huwag bubuksan ang pinto kapag hindi nagpapakilalang kumakatok. Sino sabi yan eh? Magpakilala ka kaya at nang mapagbuksan kita. Ayos talaga magsalita. Siya na yan. Siguradong siya na yan. Ngayon mo gawin, Michelle. Ikaw ang nagbigay ng permiso sa kanyang pumasok sa bahay ninyo. Ikaw ang magpapalaya sa kanya ngayon. Alam kong ikaw yan, Ate Sally. Hindi mo ako maluloko. Hindi mo ako matatakot. Lumayas ka na at huwag ka nagbabalik. Noon din po, Miss Anne, biglang huminto ang pagkatok sa pinto. Tahimik pa kaming naghintay ng ilang minuto. Pero hindi na talaga ito nasundan pa. Mapapanatag na sana ako, subalit. Naririyan pa siya sa paligid. Manatili lang kayong alista. Tara sa kwarto. Tahimik kaming sumunod ni Trixie kay Lolo Pedro. Pumasok kami sa kwarto kung saan magkatabing natutulog sina Mama at Papa sa papag. Ilang sandali pa, narinig naming may mga yabag sa bakuran. Mga nagpapalakad-lakad doon. Pabalik-balik na animoy, nagmamasid. Andon yon sa tapat ng saradong bintana. Bintanang gawa sa kahoy na tabla. Kuminto rin yon makalipas ang ilang minuto, subalit sinundan naman ng malakas na kalabog sa dingding ng bintana. Sisirain niya yung bintanang kahoy. Desperadong aswang nga. Siguradong nasaktan siya sa mga pangontra sa bakuran. Pero hindi pa rin siya umaalis. Lu, anong gagawin natin? Hayaan yung mabutas niya yung dingding o bintana. Bibigyan ko siya ng magandang pagbati. Tuloy-tuloy pong kinalampag ng aswang ang bintana. Ilang minuto pa, nakikita naming unti-unti nang nababaklas ang mga tablaron. Doon na pinagtibay ni Lolo Pedro ang kanyang tindig sa harap mismo ng bintana. Hanggang sa bumigay na nga ng konti ang isa sa mga tabla. Nagkaroon ng siwang doon at ilang sandali lang ay sumilip na ang namumulang mata ng aswang. Pakiramdam ko po noon ay sandaling huminto ang tibok ng puso ko dahil tumalas ang tingin ng matang yun nang makita ako. Umanda ka sa akin. Hetong dapat sa'yo! Pwisit ka talagang matanda ka. Panira ka sa mga plano ko. Walang ano-ano ay sinabuyan ni Lolo Pedro ng asin ang mata ng aswang. Mabilis din niyang inihampas sa siwang ang buntot pagit. Palagay ko'y tinamaan pa noon ng halimaw dahil mas lalo nitong nilayo ang sarili mula sa bintana. Mukhang nagalit na yata siya ng gusto. Lolo, saan ka pupunta? Lalabas ako. Kakalabanin ko na yan. Ipanalangin niyo ako. Mabilis na tumakbo si Lolo Pedro palabas ng bahay. Kami naman ni Trixie ay nanatili lang sa loob ng kwarto. Kinakabahang baka lalong masira ang bintana hanggang sa narinig na lang naming nagkakagulo na sa labas. Pikon na ako sa'yo, albularyo ka. Panira ka ng plano. Lumayas ka ng demonyo ka at lubayan mo na ang pamilyang ito! Hindi! Akin si Roldan! Akin na si Roldan! Ibigay mo siya sa akin! Tumigil ka na sa ilusyon mo! Ilang minuto rin silang ganoon sa bakuran nga saan.
hanggang sa hindi na namin maiwasang mapasilip ni Trixie sa siwang ng sirang tabla. Doon ay nakita naming kinukumbabawa ni Lolo Pedro ang huklubang aswang. Tuloy-tuloy ang paghampas niya ng buntot pagi. Si Ate Sally naman ay pilit na nanlalaban. Subalit, agad ding ikinakabig ang kamay kapag tinatamaan ng buntot pagi. Yun nga lang ay hindi rin maiwasang magtamo ng kalmot ni Lolo Pedro. Nadali siya sa may dibdib, hita at isang braso, bagamat mukhang hindi naman ganoon kalalim. Mamatay ka ng matanda ka! Talagang ayaw mong sumukong hayop ka. Tuluyang kumulo ang galit ni Lolo Pedro nang makalmot siya sa mukha ng aswang. Noon din ay idiniin niya sa leeg ng halimaw ang buntot pagi. Kitang-kita namin kung paano unti-unting nanghihina si Ate Sally. Napalingon pa nga ito sa akin. Nagtama ang aming paningin. Kinilabutan ako, bagamat alam kong doon na matatapos ang lahat. Lolo, kumusta po kayo? Ang dami niyo pong kalmot. Konting galos lang ito. Kailangan ko nga lang uminom ng gamot para siguradong hindi ako tamaan ng lason. Kung meron man. Ano na pong gagawin natin sa bangkay ng hukluban, Lo? Ano pa nga ba? E di ililibing. Diyan lang sa likod bahay. Kailangan ko nga lang bilisan para hindi ako mahuli ng mga kapitbahay. Baka isipin, may pinatay akong manyak na matanda. Totoo naman eh. May pinatay ka naman talagang matandang manyak. Noong gabi ding yon, ay nilibing nga ni Lolo ang bangkay ni Ate Sally sa likod bahay nila. Dinasalan niya pa ito at pinahiran ng kung ano-anong langis. Para daw siguradong hindi na bumangon ulit at hindi rin maamoy ng mga kalahi. Inilibing niya rin yon ng pataob para kung sakali mang magising, pailalim kung maghukay. Seryoso ba, anak? Aswang si Ate Sally? Kinayuma niya pa pati si Papa mo? Totoo bang lahat ng to? Oo nga po, Ma. Saksi kami lahat dito sa mga nangyari. Teka lang ha. Sinong Sally ba? Wala akong maalalang Sally. Sure ka, Tito? Hindi mo kilala si Ate Sally? Hindi nga. Wala naman kaming kusinerong ganun sa kumpanya. Ang tagaluto ron sa kantin ng opisina, lalaki. Si Mang Dado. Tapos yung anak niyang 20 anyos sa dalaga. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kinayuma ka nga, Roldan. Siguro isipin mo na lang na patunay ang marka ng kagat sa leeg mo. Marka ng... Ano to? Kagat ba to ng anong hayop? Aba, meron nga. Diyos ko. Hayaan niyo na po yun, Ma. Pa, okay na sigurong hindi niyo maalala yung mga nangyari. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Maayos na po kayo. Tay Pedro, paano ba kami mananatiling ligtas sa mga aswang at gayuma na yan? Baka mamaya niyan, aswangin at gayumahin ulit itong asawa ko eh. Grabe ka naman. Hindi naman siguro mangyayari sa akin yun ng 2 beses, no? Mas mabuti ng sigurado. Binigyan nga po kami ni Lolo Pedro ng mga anting-anting na pamproteksyon. Pinayuhan din niya kami na patakan ng kahit konting kalamansi ang anumang pagkain na bibili o nakukuha namin sa labas. Yun daw kasi ang paraan para malaman kung may sumpa ng aswang ang isang pagkain. Simula po noon ay naging maayos na ulit ang pamilya namin, Miss Anne. Nakagala rin kami ni Trixie bago ako lumawas pabalik ng Maynila. Sa kabutihang palad, hindi naman noon nasira ang samahan ni na Mama Chona at Papa Roldan. Sa katunayan ay napagtibay pa nga at bigla akong nasundan nang magbuntis si Mama makalipas ang ilang buwan. Miss Anne, dito ko na po tatapusin ang email ko. Maraming salamat po kung sakali mang mababasa niyo ito. Pahabol ko na lang pong tanong sa inyong listeners, nasubukan niyo na bang tamaan ng gayuma? O baka naman kayo mismo ang gumamit nito para kunin ang puso ng isang tao? Anong nangyari sa karanasan niyong yon? Comment niyo lang po para mabasa ko at ng iba pang listeners. Malay niyo,
Kapulutan pa yan ng aral kung paano makaiwas sa gayuma.